For this problem, we are required to draw the shear and moment diagram without writing the shear and moment equation. Just like sa mga unang video na ginawa natin, para ma-drawing natin yung shear and moment diagram, kailangan muna natin i-determine yung reaction. In this case, meron tayong cantilever beam. Sa cantilever beam, meron tayong shear sa point D or sa peak support at meron din tayong resisting moment. So, tawagin natin to na MD. Para makuha yung value ng reaction sa point D or shear at point D, equal lang yan sa summation forces vertical is equal to 0. Yung pataas muna, BD minus yung pababa, 5 kN per meter, para maging concentrated load dyan, i-multiply lang natin sa distance niya na 2 meters times 2 is equal to 0. So, BD is equal to 10 kN. Next naman, para makuha yung value ng MD, mag-take lang tayo ng summation moment is equal to 0. By taking the summation of all moment at point D is equal to 0, by taking counterclockwise positive, ito muna 5 kN load. So, 5 kN times yung distance na 2 para maging concentrated load. Ito siya ngayon. At ang location niyan is nasa center, 1 meter. So, yung moment arm niya, itong distance na to, equal yan sa 1 meter plus 2 meter plus 1 meter, equal yon sa 4 meters. So, ito yung moment arm. Ito yung moment arm, ito yung concentrated load pa lang. Positive kasi magro-rotate yan ng pa-counterclockwise sa point D. Next naman, yung 600 kN load. Moment na yan, kaya i-add na lang natin. Wala na tayong moment arm kasi moment na mismo yan. Titingnan na lang natin ngayon kung ano yung rotation niya. Yung rotation ng 60 kN is pa-clockwise, kaya negative 60. Next naman is yung MD. Moment na din yan, kaya wala ng moment arm. At ang rotation ng MD ay pa-clockwise din, kaya negative MD is equal to 0. I-rewrite lang natin, MD is equal to negative 20 kN meter. So, negative 20 kN meter, ang rotation niya ay pa-clockwise. So, para maging positive, pwede natin i-rewrite as MD is equal to 20 kN meter counterclockwise. Para i-drawing yung shear diagram, mag-start tayo sa zero load. For segment AB, meron tayong applied load na 5 kN per meter. Yung slope ng load natin is equal to 0. So, ngayon, pagdating sa shear diagram, yung magiging slope niyan is 1. Para makuha yung value ng shear for point B, equal lang yun sa load, 5 times 2. That was equal to negative 10. Kasi pababa. Ayan, yung slope nito is 1. Next, for segment BC, walang change ng load. Even for segment CD, wala din. Kasi itong 60 kN per meter ay moment, kaya hindi siya papasok sa shear diagram. Pagdating natin sa point D, meron tayong pataas na load na 10 kN at magko-close tayo ulit sa 0. So, this is now our shear diagram. Next naman, para ma-drawing yung moment diagram, kukunin lang natin yung bawat area sa bawat segment sa shear diagram. Mag-start muna tayo for segment AB, tawagin natin area niya na A1. Yung area natin sa segment AB is triangle, so 1/2, 10 times 2. So, area 1 is equal to 10 kN meter. Dahil nasa negative side yung area sa shear diagram sa segment AB, ay pa-minus tayo. Kaso dito, yung slope natin is 1, kaya ngayon, yung magiging slope natin sa moment diagram naman is 2. Kapag 2 na yung slope, paparabola na yung magiging itsura ng moment diagram. Ngayon, dahil decreasing yung ating shear diagram sa segment AB, yung magiging itsura ng ating moment diagram kapag decreasing yung load sa shear diagram is concave downward. Ganito yon, concave downward. So, yung value nito is negative 10. At yung slope naman nito is equal to 2. Pa-add lang lagi ng 1. Next is for segment BC, tawagin natin area niya sa shear diagram na area 2, equal yan sa 10 multiplied by 2. Area 2 is equal to 20 kN meter. Dahil nasa negative side ng shear diagram, so pa-minus ulit tayo. Yung slope nito ay 0, kaya pagdating sa moment diagram, yung magiging slope naman ng diagram natin is 1. Pa-straight lang din yon, pa-incline. From negative 10, bababa tayo ng 20. So, this one is negative
30. Yung slope nito sa segment BC ay 1. Hindi siya parabolic. Ang parabolic lang is yung segment AB. Next naman, sa point C, dahil merong applied moment, ibig sabihin, merong change ng moment sa point C. So, ang problem natin, paano natin malalaman kung positive or negative yung value ng rotation ng 60 kN. Ang pinakamadali kasing paraan ng pagdetermine ng sign ng bending moment at any section is lahat ng upward forces will always cause positive bending moment. So, ibig sabihin, kung meron tayong upward force na minomoment dito sa point O, ang moment na maproproduce niyan is positive. Ibig sabihin, kung ang tinitake natin is yung left part ng beam, lahat ng clockwise rotation ay positive. Etong 60 kN, clockwise rotation yan, kaya yung 60 kN is positive. So, from negative 30, mag-a-add lang tayo ng moment na 60. Negative 30, add lang tayo ng 60. So, nandito na tayo sa 30 kN. For segment CD, meron tayo ulit na shear. Kunin lang natin yung area. Tawagin natin na A3 is equal to 10 multiplied by 1. So, A3 is equal to 10 kN. Yung slope nito per segment CD ay 0. So, pagdating sa moment diagram, yung magiging slope naman ng diagram is 1. Dahil nasa negative side ng shear diagram, yung value ng moment natin is minus. So, from 30, minus tayo ng 10, ng slope ay 1. So, this will be 20 kN. Next naman, sa point D, dahil meron tayong load na 20 kN, yun ay pa-counterclockwise. Kung yung clockwise ay positive, ibig sabihin, yung counterclockwise ay negative. So, from 20 minus 20, magko-close tayo sa 0. So, eto ngayon yung magiging itsura ng ating moment diagram. Take note, hindi lahat ng clockwise ay laging positive at counterclockwise rotation na moment ay negative. Hindi yan palagi. Depende yan sa senaryo ng beam na kinukuha natin. Kasi iba yung magiging sign convention natin kapag ganito na yung itsura ng beam. Ganyan naman, pagpa mirror, iba na po. Dahil dito, pag ganyan na tayo, lahat kasi ng upward force ay magkikreate ng positive moment. So, ibig sabihin, pag ganyan na tayo, yung ating counterclockwise, iyon na yung positive. At lahat ng clockwise, iyon yung negative. So, depende po yun sa senaryo ng beam.